50 years na nakakulong si Edward. At napagbayaran niya na ang kanyang mga kasalanan at parolado na siya. Hindi. Buhay lang niya ang maaring maging kabayaran ng lahat ng mga kasamaang ginawa niya. Akit muna ako sa taas, ha? Sir, ito na ho. Sukli niyo ho, sir. Salamat ho, sir. Ma'am, sir, tignan niyo. Ayan, ako, ma'am. Tama, ma'am. O, ito ho, ma'am, o. Ito ho yung 3-in-1 flashlight, radyo, tsaka fan ho. Oho, ma'am. Sir, ayon po sa ating records, maraming pera na pong nai-wire sa isang account sa Hong Kong. Paano mo pinabayaan mangyari ito? Paano? Si Sir William po ang may direct authority dito, sir. Gaano kalaking pera na nailipat sa account na ito? May 50 million Hong Kong dollars na po ang nakapasok sa account. Ito ho yung lampara, ma'am, pag binuksan niyo. Grace, sorry alam ko busy ka pero pwede pa tayo mag-usap? Andrew, pwede ba? Bebenta ako, tatrabaho ako. Ito, ma'am, o lampara yan. Grace, kahit saglit lang, Ito, Grace. malakas. Promise, saglit lang, please. Pwede ba umalis ka na, Andrew? Kasi baka makita pa ako ng supervisor ko, pagalitan pa ako. Alis ka na. 50 million Hong Kong dollars! Kaya pala nalulugi ang kumpanya ko! Sir, gusto ko rin po magbigay ng financial statement sa inyong kumpanya. Kaya lang hinaharang po ako lagi ni Sir William. Sinasabi niya na legal po ang kanyang transaction. Sir, ordinaryong empleyado lang po ako dito. At si Sir William po ang direktang boss ko. Wala po akong karapatan na kumontra sa authority niya eh. Bakit may sugat ka sa labi? Wala yan. Kung wala, sino gumawa niyan? Wala, aksidente lang. Ano, ma'am? Magkano? 450 ho, ma'am. Kinukompetensya talaga ako ng babaeng ito? Wala pa tao. Ay, ano po nangyari? Uuwi na ang demonyo. Ano po? Uuwi na si Edward Wong. Pinatawag niyo ba ako para humingi ng tawad? Para sabihin sa akin na nagkamali kayo? William, paano mo nagawa sa akin to? Magawang ano? Nanakaw ka! Nanakaw! Sino po si Edward Wong? Siya ang nakatatandang kapatid ni George Wong. Pinakamaitim ang budhi sa mga Wong. Kailan ka pa nakipag-usap kay Uncle Edward? Ano pinagsasabi ninyo? Paano ko makakausap si Uncle Edward? Hindi ba't nakakulong siya? Hindi ba't pinagbabawal pag-usapan ang pangalan niya kahit kailan? 50 million Hong Kong dollars! Isa ang signatory, ikaw ang pumirma, nandiyan ang ebidensya. Wala, ma'am eh. Grace, hindi ako alis dito hanggat di mo ako kinakausap. Ito lang ako. Di maghintay ka dyan, di pa rin kita kakausapin kahit di ka umalis. O sige, ma'am, kukunin mo na yun. Ma'am, 450 ho, ma'am. Grace, kausapin mo naman ako kahit saglit lang. Ano ba talagang meron ng babaeng yan? Excuse me? Yes, ma'am? Kilala niyo ba yung babaeng yan? Opo, ma'am. Under po siya sa akin. Ano to? Ano to? Pinagtutulungan niyo ba ako para itakwil ako? Nanakaw! Sinungaling! Traidor! Bakit niyo po kinakatakutan?
Dahil hindi ko kayang labanan ng kasamaan niya. Natatakot ako. Na baka sirain niya lahat ng pinaghirapan ko. Ngayon lang po kita nakitang nagkakaganyan ay ano pong ginawa ni Edward Wong po sa inyo at kinakatakutan nyo ng ganyan? Ay. Mahayas ka sa pamamahay ko. Hayas! Ayaw na kitang makita kahit na kailan! Wala kang makukuha pera sa akin. Wala! 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 Bilog ang mundo pa! Tandaan mo, bahalang araw pagbabayaran mo rin yung atraso mo sa akin at kay Uncle Edward! Ayos ka. Lumayas ka na! Alas! Ayos! Mukhang hindi niyo siya kilala. Tumatanggap kayo ng tao na hindi niyo alam ang background. Bakit po, ma'am? Ano mo bang alam niyo sa kanya? Yes naman. Pwede ba, Andrew, please, malis ka na. Alis ka na. Ako nakikiusap sa'yo, alis ka na. Ma'am, yung bago ho, bagong stock ko, ibibigay ko sa inyo, ma'am. 450 ho, ma'am. Dapat may tawad yan. Oh, nagbalik ka na pala, Katarina. Aalis na pala kayo. Huwag ka masyado maging komportable sa kanilalagay mo, Katarina. Saan ba ako dapat maging komportable? Kay Edward Wong? Grace, pwede ba kita makausap? Sige ho. Ano yun, ma'am? Totoo ba na may record ka na pagnanakaw? Ha? Hindi totoo yan, ma'am. Saan niyo ko nakuha yun, ma'am? Hindi mo totoo yun. Grace, umamin ka na. May nagsabi sa akin na may history ka raw ng pagnanakaw doon sa dati mong pinagtatrabahuhan. Hindi ho nga totoo yan, ma'am. Sinungaling ho yung nagsabi niyo. Sino ba nagsabi niyan sa inyo, ma'am? Ikaw nagsumbong kay pa, kaya ka nakabalik dito? Bad boy ka, William. Maling kampong sinalihan mo, Katarina. Kung saan si Charles, doon ako. Kung ganun, sige. Magkita na lang tayo kapag sa amin na ulit ang mansang ito. At bakit naman siya magsisinungaling sa akin? Ma'am, baka naman humiinggit yun o galit sa akin. Sino ho? Sina Grace. Umalis ka na, ako na bahala rin. Ma'am, maniwala ho kayo. Ang laki ho ng galit niya sa akin, hindi ko rin ho alam. Kumuha ka ng police clearance para patunayan na inosente ka. Pero hanggang hindi mo napapatunayan na wala kang kasalanan, I'm sorry, Grace, pero kailangan muna kitang tanggalin sa trabaho. Ma'am, Ano yun? Kwintas ni Ma. Kwintas ni Ma o kwintas ni Diana? Araw-araw ko rin siyang kasama ng Charles. Lagi kong nakikita ang suot na yan. Kaya huwag ka na magsinungaling. Oo, kwintas ni Diana. Dalawa nagsisilbing alaala niya para sa akin. Akin na yan. Bakit? Dahil patay na siya. Patay na siya at ako asawa mo. Sa akin nararapat yan. Patay na si Diana. Pero buhay pa rin ang alaala niya sa akin. Ikaw, buhay ka nga. Pero matagal ka ng patay sa puso't isipan ko. nakasama ho
kasi ako sa barikada namin nung na-demolish yung squatters area ho namin. Baka ho na-blatter din yung pangalan ko, mami. At nakalimutan mong banggitin tungkol sa akin dyan? Wala naman akong ginagawang masama, mami. Pinaglaban ko lang naman yung tirahan ko, ma'am. Huwag mo tatanggalin, ma'am. Kaya nga, Grace, kumuha ka ng police clearance. Yun lang ang paraan para maniwala ko sa'yo. Huwag mo tatanggalin. Parang awa niyo na, ma'am. Sige na, umalis ka na, Grace. Kumuha ka na ng police clearance. Pa, ito po yung kwintas ni na binigay niyo kay Diana. Binabalik ko na pa sa inyo. Alam mo, Charles, kung buhay pa ang mamo, magdurog ang puso niya sa ginawa ni William. Hindi ko nga po maiisip kung paano nagawa ni William sa atin. Magpapasundo na ako kung saan mo ako binaba. Okay. Hoy! Ano ba kasalanan ko sa'yo? Ba't mo ginawa yun? Dahil ba sa pagtapon ko ng pagkain sa restaurant? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Baka lalong lumaki ang kaso mo. Ano nang kapalaran ko ngayon napatay na si Diana? Mamahalin na ba ako ni Charles? Ha? Yan ang pagkain na? Posible yun ah. Ano imposible? Kasi aking prediksyon, si Diana malaki pa papel na gagawa sa buhay ng mga Wong. Parang awa mo na, bawiin mo na yung sinabi mo. Kailangan ko ng trabaho ngayon eh. At bakit ko namang gagawin yon? Dahil nakikiusap na ako sa'yo. Hindi mo ako mapapakiusapan. Gusto kitang makitang naghihirap. Alam mo naman nung araw pa, malaki na ang problema ko kay William. Nag-aaral pa yan. Lagi ako nag-aalala sa kanya. Tsaka alam mo naman pagdating sa negosyo, hindi natin maaasahan si William. Paano ba nagkaroon ng connection si William kay Uncle Edward? Bakit mo ba ako pinag-iinitan? Ano bang problema mo? Eh, ikaw masyado ka nang siniswerte. Wala kang karapatan na maging masaya. Inatraso mo ako? Ibayad utang mo to! Malaki nga. Dahil kahit patay na si Diana, sagabal pa rin siya sa samahan namin ni Charles. Para siyang buhay dun sa kwintas na naiwan niya na pinoprotektahan ni Charles. Asan yung kwintas? Na kay Charles. Si William nung araw pa, basta pinagalitan ko yan, doon siya tumatakbo kay Edward. Malapit siya kay Edward. Para ano, Dad? Para traidorin ang pamilya natin? Tamno! Alam mo ba kung ano pwede mangyari? Ano? Pag pinagtabi mo yung pendant, saka yung pendant na nasuot ni Elizabeth na anak ni George, malalaman yung peke, hindi yung pareho eh. Kailangan makuha ko yung pendant. Mayaman ka, di ba? Kahit ano dito sa mundo, kaya mong bilhin. Pati ba naman yung kakarampot na meron ako? Gusto mong makuha? Tsaka anong klaseng tao ka? Gusto mong nakitang naghihirap ang tao para maging masaya ka? Eh, isa lang napatunayan mo. Di ka masaya sa buhay mo. Ma'am, hindi na po yung sasakyan.